am back! Konnichiwa! Hajimemashite! I'm so back. And like what I promised, gagawa tayo nung mga kinain ko sa Japan at tatry natin gawin dito sa ating kusina. Grabe, pagbalik ko dito, sobrang taas na ng gasolina. Kaya eksaktong-eksakto lang talaga itong ating kusina para sa kung papaano tayo makakasurvive na ganitong crisis. Tipidity is the key kasi ngayon parang ang hirap ng kumain sa labas, di ba? Dahil lahat tataas. That is why it's so important for us na kung masyadong mahal kumain sa labas, pues yung labas dalhin natin sa loob. Okay? Okay, so ang tatawagin natin dito ay yung ating Japanese pasta. Kaya ko ginaganito kasi may mga iba na sasabihin, ay hindi naman ganyan ang pasta. Ay naku, actually, hindi ito authentic pasta. So, yung mga nakatira sa Italy, yung may mga asawas na Italian, o yung talagang, meron talagang na kailangan maging ito dapat at hindi na tayo pwede lumayo. Pues, this is an interpretation of the Italian pasta using Asian ingredients. We have tomatoes, butter, onions and garlic, sesame seeds, bell peppers, ham, mushrooms, Japanese soy sauce, noodles. So, what are we going to do? Ang basic taste nito, pasta nito as nung linasahan ko dati ay salty sweet. Yun ang hinahabol nating lasa. At i-explain ko sa inyo kung saan natin kukunin yung salty at sweet at may konting smoky. Okay? So, ang uunahin natin syempre ay itong sesame seeds, rinost ko na to. Ibig sabihin, optional ito pero yung natikman ko may sesame seed. So, ilalagay nyo lang sa kawali, walang mantika, ipapainitin nyo lang. Pag medyo nag-brown-brown ng kaunti, okay na yon. Okay? Dahil ito, aside from the taste, tingin ko mas arty-arty siya. So, the first thing that we're going to do is, of course, we will fry our ham. Konting mantika lang para hindi lang dumikit. Smoky sweet ham ang gamit ko dahil yun ang natikman ko sa Japan. Yung ham nila doon parang smoky na on the sweet side. Kung gagamit kayo ng salty na ham, pwede din. Pero since this is soy sauce based, medyo ingat lang tayo sa salty, okay? So, ayan. Iinitin lang natin siya. Kasi this is already cooked ham. Sandali lang. Hahanguin na natin siya kaagad. In-infuse lang natin yung lasa ng ham dun sa ating oil para pumasok yung smoky sweet flavor ng ham dun sa ating pasta later on. Soy sauce butter ang base nung pasta na natikman ko. So, para hindi masunog ang butter, lalagyan ko ng oil. Okay. So, ang bango, naaamoy ko na yung ham. Yung smokiness ng ham na naghahalo ngayon dito sa butter. Okay, bago masunog ang butter, ilalagay na natin ang ating onions. Ano ang maiko-contribute ng onions dito? Yung sweetness. So, pinag-aagaw natin yung sweet, salty, smoky. And, of course, we're going to add our garlic. Ang next natin, since naprito na natin ang ating ham, would be our mushrooms na dinahydrate ko lang. And then, bell peppers. Ito ay rinost ko. Pwede ilagay ninyo as is, but since gusto natin yung smokiness, kung hindi smoky ang timpla ng inyong ham, pwede ninyong i-roast. Pinupush natin yung roasted flavor. And this is what I did. Rinost ko lang ito. Papaano? It's either iuling ninyo o open fire sa stove. Lalagay nyo lang, paikot-ikutin nyo, tapos tanggalin nyo yung burnt, hiwain nyo, yun na yun. Okay? And to add some color, we're going to put some tomatoes. Ang tomatoes, pwede ding dumagdag siya sa sweetness.
lalo na pagka very ripe. Ang suggestion ko dito, yung very ripe tomatoes ang gamitin ninyo para manamis-namis siya. So, sweet, salty, smoky. Yung isang tip pa pala, itong kamatis, tanggalan nyo ng buto para hindi masabaw o hindi kumalat yung seeds. Papait kasi yung kaya kailangan wala siyang seeds tapos ilagay nyo dito. And of course, our ham. This is the first time I'm doing this. In other words, tinatandaan ko lang yung lasa na natikman ko nung nasa Japan ako. Tinatry kong gayahin ngayon. Ngayon ko pa lang itong gagawin kaya medyo maingat tayo sa soy sauce. Ito ay ang Japanese soy sauce. So, ayoko siyang umalat, pero at the same time, gusto kong hulihin yung Japanese taste. So, unti-unti lang natin ito ilalagay para hindi siya masyadong maalat. And then, we're going to wait for our pasta. Luto na yung ating pasta. So, ilalagay na natin. Halo-halo natin. Ngayon, usually, pag ganitong wala masyadong sauce, naglalagay tayo ng kaunting pasta water. Ngayon, para sa mga bago lang sa kusina, bakit tayo naglalagay ng pasta water? Kasi yung starch nito, ipapakapit niya yung ating sauce. Hindi magiging labsak yung ating noodles. Naku, sana magaya natin. Tikman natin. Nagaya ko siya! Ay, gawin niyo to, napakasarap. Napakasarap niya. And of course, our last ingredient would be our toasted sesame seeds. This is it. Our Japanese pasta. And there you have it. Another Cucina recipe para sa aking mga Cucinatics. Alam ninyo, now more than ever, ang feeling ko, sabi ko nga kay tatay nung isang araw, kinakailangan talaga na mag-isip pa tayo ng mga paraan kung paano natin mapapakain ang mga mahal natin sa buhay ng tama. Pero yung tipong hindi masyadong mahal kasi mahirap ang buhay ngayon. So, asahan ninyo sa mga susunod na mga recipes natin. Mag-iisip pa tayo ng mga more practical na mga recipes para hindi natin ma-miss ang pagkain sa restaurant. Gagawin natin ang ating makakaya para lahat tayo ay maitawid natin itong krisis na to together. So, as before, nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa aking channel. Kung may kilala pa po kayo na hindi Cucinatic at alam ninyo na gustong matutong magluto, o kaya mahilig lamang kumain, o kaya gusto lamang manood at ma-entertain, mangyari lamang na sabihin po ninyo sa kanila to please subscribe, important, like, comment, share, send stars if ever, okay? Because now more than ever, kailangan tayong gumawa ng paraan para ma-enjoy pa rin natin ang masarap na pagkain kahit wala tayong masyadong datong. Kasi nga, hindi ba, dito sa atin, ikaw, ako, siya, tayong lahat ay magkakaroon ng dating kahit walang masyadong datong. So, ang battle cry natin ngayon, laban lang. Stupidity is the key. Okay? So, I'll see you soon, my lovely Cucinatics. Mwah! Bye! Pack up!